Magandang araw mga kabayan, at ngayon papakita ko sa inyo kung paano ko hinahanap yung mga stock na ite-trade ko araw-araw. So sa libo-libong stocks na nandyan sa stock market, papakita ko kung paano ko pinipili yung mga stock na tinetrade ko. Ituturo ko ngayon sa inyo yung step by step process na ginagamit ko para mamili ng best trade sa market. Okay? Unang-una, ano nga bang A-quality setup? So, ang A-quality setup ay isang trade na may malinaw na trend. So, magandang volume, tamang risk to reward ratio, at mataas ang posibilidad na gumalaw pabor sa ating plano. So, okay. So, step 1, stock scanner or screener, no. May mga brokers na walang scanner, no. Kailangan mo pang maghanap ng scanner, or parang ganito sa atin na mga nagla-live para lang malaman mo kung ano yung mga umaangat na mga stocks, no. Sa scanner, ang pinifilter natin, yan yung mga tulad na sinabi ko, yung mga small caps, no, yung mga $2 to $10, mas pasok sa budget natin bilang mga small time day trader, no. Tapos yung float niya, yung below 20 million float. Okay. Yung mga, kung hindi nyo alam yung float, ito yung available na shares ng isang company. So, kung mas mababa yung float, bawat 20 million or mga 10 million, ganyan. Tapos, kung makikita mo na yung volume niya na nasa 50 million na siya, so more than half na siya ng float niya, no. Ito yung supply and demand. So yung supply niya kung 20 million yung float niya, supply niya 20 million, yung ibig sabihin yung shares na available niya ay 20 million. So pagka lumampas na ng mga 20 million, paikot-ikot yung mga nag-trade dyan, ibig sabihin umaangat ang demand kasi mas marami yung demand kaysa dun sa available na share. So kaya hinahanap natin mas mababang float, mas maganda. Okay, yung volume, so yan, kaya hinahanap natin mga malalaking volume, mga 1 million na volume niya, or 500,000, ganon. Kasi minsan umaangat yung stock na parang alam mo yun, parang sila lang yung magpapaangat, ilan lang tapos biglang babagsak. So hinahanap natin yung mga malalaking volume na, no. Tapos yung at catalyst niya, giging tunay yung pag-angat ng isang stock usually pagka maganda yung news. So maraming interesado sa stock, nag-hype siya pagka ganun. Pero kung wala naman siyang news, or may news siya hindi naman ganun kaganda, so nakakapaghinala na kung bakit siya tumataas, no. Doble ingat sa mga ganun. CNON, ayan, no. So August 1, ito siya. August 1, bandang 8:39 lumabas yung news niya, no. So sinasabi niyang ito sa medical siya. Medical shares are trading higher after the company announced the acquisition of siya. Tapos usually umaangat yan pagka tingnan mo yung scanner natin dito. Usually umaangat sila. So yung nandiyan sa pinakataas yung pinaka maraming volume. So diyan pinaka-interesado yung mga traders, no. Yung focus ko dito lang sila yung mga umaangat dito. Usually 1 to 5, ganyan. Usually 1 to 5. Tapos yung mga pag makita mo umangat siya mula sa baba, yan, binabantayan ko na siya, ganon. So ganon sila, no. Second step natin yung pre-market volume and gap up, no. Hinahanap natin yung biggest gainers. So tulad ng sinabi ko, eto nga yung so dito yung biggest gainers, etong MYWN, kaya nangunguna siya, andyan siya yung nag-gain niya
nag-change na siya ng 106% sa particular na time na to, no? Nag-change na at umangat na siya ng 106% kumpara dito 58% na yung pangalawa niya, tapos pababa. So diyan ako nagpo-focus yung mga kung saan interesado yung mga trader. So yun, mas mataas ang volume, mas mataas ang chance na gumalaw ng mabilis. So ayaw natin ng naka-steady lang siya, mainip lang tayo dyan, tapos alam mo yung hindi mo alam kung ano mangyayari sa pag-trade mo. So mas maganda yung mas malaking volume para gumagalaw siya. Step 3 natin yung catalyst check. Yung tulad na sinabi ko, kailangan maganda yung niya, yung sa news niya, babasahin mo din yan. Tulad nung ito yung news ko, nandito siya sa kaliwang bahagi, sa baba. So pagka tinipe mo dyan yung makikita mo dito yung news niya, kung ano man yung news niya. Depende sa news, kaya nag-move yung yung isang stock. So dapat maganda siya. Usually mga magagandang news dyan yung earnings report. So kung maganda yung report niya, quarterly, usually yan, umaangat yung mga yan, FDA approval. So kung may mga experimento sila kung ano, may mga gamot na yan not na-approval or pending for approval, gano'n. So siyempre ina-anticipate ng mga tao na nakikita yung mga yan, kaya umaangat yung stock ng price nila, yung partnership or acquisition news. So sometimes yung mga ganyan, yung mga maliliit na company, nagpa-partner sila sa mga malalaking company, si ganito nag-partner sa Nvidia, mga ganon, kaya umaangat sila, Okay, so yung step 4 natin, yung chart pattern analysis. So titingnan mo yung pattern niya. Kung halimbawa kapapasok mo lang, ngayon kapapasok mo lang, tapos sa susunod na to, sa Lunes, titingnan mo, ayan siya. So kung titingnan mo tong pattern na to, pababa na siyang ganon. So umangat siya doon, tapos pababa na siya. So malamang tuloy-tuloy yung pagbaba nito sa Lunes, titingnan mo rin yung chart. Pero kung maglabas ng maganda-ganda news sa Lunes, malamang aangat ulit siya, ganon. Pero sa sitwasyon niya ngayon, kung titingnan mo yung yung chart niya, as per sa chart niya, kung mukhang pababa siya. Okay? So yun yung so yun yung usually hinahanap ko pagka magte-trade ako araw-araw, kasi alam mo yun, sa libo-libong stocks na nandyan, hindi mo alam kung alin yung i-trade mo. So yun ang mga hinahanap natin. Gusto natin yung mga nagmo-move, syempre gusto natin yung interesado yung mga traders, kasi kung tayo lang nandun, wala din, hindi siya gagalaw, Gusto natin maraming interesadong traders. Gusto natin meron siyang news, yung press news na maganda, kasi doon ma-attract yung mga traders, So magandang news, mas malaking chance na mag-hype siya. So gusto ko yung mababa lang yung presyo, tapos yun, yung gusto ko rin yung mababang float, yung mababa yung supply kumpara sa demand. So gusto ko rin yung nanguna siya sa scanner ko, So yun yung mga hinahanap natin. Ganito ko pinipili ang mga quality setup araw-araw, So kung gusto mo pang matuto ng mga strategy tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na tutorials natin. Okay kabayan, see you later, bye bye.